Good day mga ka-learners! Welcome sa ating lesson today, the classification and organization of data. Let's begin by understanding how to recognize, classify, and organize data properly. So tara, simulan na natin! So first, what is data? Data is everywhere around us. Whether it's from social media, surveys, or even the numbers in our day-to-day tasks. But before we dive into analyzing and organizing data, it's important to first understand the different types of data we're dealing with. Kapag klaro kung anong klaseng data ang hawak natin, mas madali natin itong maayos at ma-analyze. And let's proceed with the two types of data, which are qualitative and quantitative data. First is the qualitative data. Qualitative data representing qualities or characteristics that are not represented by numbers. Ang qualitative data ay impormasyon na nagdidescribe ng mga katangian, attributes, o properties na hindi nasusukat gamit ang numero. Hindi ito tungkol sa ilan, kundi sa anong klase. Sa madaling salita, ito ay tungkol sa mga quality ng isang bagay. And next, the quantitative data. Quantitative data measures values or counts are expressed as numbers. Ang quantitative data ay impormasyon na nasusukat o nabibilang gamit ang mga numero. Ito ay nakafocus sa ilan o gaanong karami at maaaring magamit sa pag-compute o pag-analyze ng iba't ibang halaga. And there are two types of quantitative data, which are discrete data and continuous data. So first is discrete data. Discrete data is quantitative data that can be counted but not measured. Ang discrete data ay uri ng quantitative data na nabibilang at walang fractional o decimal values. Ibig sabihin, ang mga halaga nito ay palaging buo o whole numbers lamang. And next, the continuous data. Continuous data is the data that can take any value. Ang continuous data ay uri ng quantitative data na nasusukat at maaaring magkaroon ng fractional o decimal values. Ibig sabihin, ang data na ito ay nagre-represent ng sukat o dami na maaaring hatiin sa mas maliit na unit. And here are the examples of qualitative and quantitative data. For examples of qualitative data, there are color. For hair color, black, brown, blonde. For eye color, brown, black, blue. For brand, cell phone, Samsung, iPhone, Redmi. And for shape, circle, rectangle, triangle. And next, for example of quantitative data. First is discrete data. Discrete data is a countable. For number of people in a family, 4, 5, 6. Number of books on a shelf, 20, 30, 50. Number of students who attended class, 25, 30, 40. And number of exam taken, 3, 5, 7. And next, for continuous data, is a measurable. For weight of person, 51.5 kg and 70.8 kg. Height of a tree, 3.2 meters and 5.6 meters. Temperature of a place, 29.5 degrees and 31.2 degrees. Duration of travel, 2.5 hours and 4.75 hours. And here are examples of qualitative real-world application. For traveling, distance of the trip 15.2 km and 120.5 km. Duration of the trip 1.25 hours and 2.5 hours. Health monitoring. Weight of a person 60.8 kg and 72.3 kg. Heart rate per minute 72 bpm and 85 bpm. So let's start
to activity time. Let's see if may natutunan tayo sa ating first topic. So, first is write quantitative and qualitative data for the following statements. For number 1, Kevin Durant is 7 feet tall. For number 2, the prevalent skin color of Filipinos is brown. Number 3, the cities in the National Capital Region are Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Taguig, and Valenzuela. Number 4, the freshman college students are very anxious for the final examination. And number 5, two of the smartest in our class were elected president and vice president respectively. So let's check our activity 1 or exercise number 1. First is Kevin Durant is 7 feet tall. Ito ay quantitative data. Kasi ito ay may number which is the 7 feet na ginagamit para sukatin ang taas. And second, the prevalent skin color of Filipinos is brown. Ito ay qualitative data because it describes a characteristic skin color without using number. It is based on the category which is a brown rather than a measurable value. And third, the cities in the National Capital Region are Caloocan, Las Piñas, Makati, Malabon, Mandaluyong, Manila, Marikina, Muntinlupa, Taguig, and Valenzuela. Ito ay qualitative data kasi pangalan lamang ng mga lungsod ang binanggit at mga labels lamang ito at hindi sila mga numero. And pang-apat, the freshman college students are very anxious for the final examination. Ito ay qualitative data. Ito kasi ay nagdi-describe ng emotion which is the anxious at hindi ito nasusukat ng numero. And lastly, two of the smartest in our class were elected president and vice president respectively. So this is a qualitative data because it describes a subject characteristic which is the smartest and the position held rather than a measurable quantity. And let's proceed to our next topic, which is a classification of data includes levels of measurement. So levels of measurement refer to the different ways data can be classified based on their characteristic and how they can be measured. So there are 4 main levels of measurement. First is nominal level of measurement. This is the most basic level where data is categorized into distinct groups or categories that don't have any order or ranking. So, ang nominal level of measurement ang pinaka-basic na level na measurement. Sa level na ito, ang data ay hinahati sa mga grupo o categories ngunit walang order o ranking sa pagitan ng mga ito. And this is the example of nominal level of measurement. Yung kulay ng mata, brown, blue, green. Ang mga kulay ay categories lamang at walang particular na order. Sa paborito mong prutas, mangga, saging, mansanas. Walang nakakataas o nakababang ranking sa mga ito. Groupings lang ang focus. And for kasarian, lalaki, babae, non-binary. So simple classification lang, walang ordering na kailangang sundin. And pangalan ng lugar, Manila, Cebu, Davao. Hati lang sa lugar, walang sinasabing mas mataas o mas mababa ang isa sa isa pa. And next is the ordinal level of measurement. At this level, data is categorized and has a meaningful order or ranking. However, the difference between the categories are not measurable. So, sa ordinal level of measurement, ang data ay nakakategorize at may tamang pagkakasunod o ranking. Pero hindi nasusukat ang eksaktong agwat sa pagitan ng mga categories. Ang focus ay nasa pagkakasunod, hindi sa eksaktong values. Here are the examples of ordinal level of measurement example.
And here the example of ordinal level of measurement. First is the first place, second place, and third place. May tamang order pero hindi nasusukat kung gaano kalaki ang lamang ng first sa second place. And second, satisfaction rating. Very satisfied, satisfied, neutral, dissatisfied, very dissatisfied. May ranking ng kasiyahan pero hindi mo masasabi kung gaano kalaki ang pagitan ng satisfied sa neutral. And next is educational levels. Elementary, high school, college, masters. May order pero hindi mo kayang sukatin kung ilang taon ang eksaktong pagitan ng bawat level. Sa madaling salita, ginagamit ang ordinal data kapag mahalaga ang pagkakasunod-sunod. Pero hindi nasusukat ang eksaktong pagkakaiba sa pagitan ng mga ito. Here are the examples of ordinal level of measurement example. And here the example of ordinal level of measurement. First is the first place, second place, and third place. May tamang order pero hindi nasusukat kung gaano kalaki ang lamang ng first sa second place. And second, satisfaction rating. Very satisfied, satisfied, neutral, dissatisfied, very dissatisfied. May ranking ng kasiyahan pero hindi mo masasabi kung gaano kalaki ang pagitan ng satisfied sa neutral. And next is educational levels. Elementary, high school, college, masters. May order pero hindi mo kayang sukatin kung ilang taon ang eksaktong pagitan ng bawat level. Sa madaling salita, ginagamit ang ordinal data kapag mahalaga ang pagkakasunod-sunod. Pero hindi nasusukat ang eksaktong pagkakaiba sa pagitan ng mga ito. Next is interval level of measurement. Data at this level has both ordered and equal intervals between values. However, this is no true zero point. Zero does not mean none. Sa interval level of measurement, ang data ay may order at pantay-pantay ang agwat sa pagitan ng mga values. Pero walang true zero, ibig sabihin ang zero ay hindi nangangahulugang walang halaga. And these are the example of interval level of measurement. First is temperature, Celsius or Fahrenheit. 10 degrees, 20 degrees, 30 degrees. May tamang order, pantay-pantay ang pagitan ng mga values. Pero ang 0 degrees ay hindi nangangahulugang walang temperatura. Second is oras ng araw, black time. 1 p.m., 2 p.m., and 3 p.m. May pagkakasunod-sunod at pantay ang pagitan. Pero ang 0 sa o'clock ay hindi ibig sabihin ng walang oras. And lastly, for IQ scores, 90, 100, 110. May order at equal intervals pero walang 0 IQ na nangangahulugang walang intelligence. So, ang interval data ay ginagamit kapag mahalaga ang pagkakasunod-sunod at pare-parehong agwat. Pero walang kahulugan ng 0 value bilang walang bagay. And last, for ratio level of measurement. This is the highest level of measurement, where data has order, equal intervals, and a true 0 point, meaning 0 indicates none of something. So, ang ratio level of measurement ang pinakamataas na level ng measurement. Sa level na ito, ang data ay may order, tama ang pagkakasunod-sunod ng mga values, equal intervals, pantay-pantay ang pagitan ng bawat value. And through 0 point, ang 0 ay may kahulugan na wala o none ng isang bagay. And here are the examples of ratio level of measurement. So sa timbang ng tao, 0 kg, 50 kg, 100 kg. May order, pantay ang intervals, at 0 ang nangangahulugang walang timbang. Sa edad, 0 na taon, 15 taon, at 30 taon. May natural order, pantay ang pagitan, at ang 0 ay nagpapahiwatig ng walang edad o bagong panganak. And kita ng isang tao, 0, 50
50,000 and 100,000. Ang 0 ay nagpapahiwatig na walang kita. And lastly, for distansya, 0 kilometer, 5 kilometer, and 10 kilometer. Ang 0 ay nangangahulugang walang natakbo o natapos na ang distansya. So tandaan natin, ang ratio data ay kumpleto at ginagamit kapag ang data ay kailangan masukat na may kahulugang none kapag 0 ang value. So let's start to answer. For number 1, hand use in writing. Yung number 1 niya is qualitative data. Kasi ang data is about categories ng kamay na ginagamit, left or right. Hindi tungkol sa mga numerical na halaga. And yung number 2 niya is nominal. Ang data ay binubuo ng mga grupo na walang specific na pagkakasunod-sunod o ranking. Kaya categorize lang ito sa left or right. Walang ordering, kaya ito ay nominal. And for number 2, number of Philippine regular holidays for each month in the year 2020. Ito ay quantitative data. Kasi ang data ay numerical. Ginagamit ang bilang ng mga holidays kaya quantitative ang data. And for number 2, ito ay ratio. Ang data ay countable at hindi pwedeng hatiin o gawing fraction. Bilang lang ng mga holidays sa pinag-uusapan, kaya wala makikitang fractions, kaya ito ay ratio. And for number 3, scores of each player in a basketball game. The number 1 niya is quantitative, kasi ang data ay numerical. Ginagamit ang mga puntos na nakukuha ng bawat player sa laro. And yung number 2 niya is ratio. May true 0 point. Kung ang player ay nakakuha ng 0 na puntos, ibig sabihin walang nakuha na score. May kahulugan ang pagkakaiba ng mga score kaya ratio ang data niya. And for number 4, 7 days temperature for the month of December. Yung number 1 niya is quantitative data kasi ang data ay numerical. Kumakatawan sa mga temperatura ang bawat araw ng buwan. And yung number 2 niya is interval. May order ang mga temperatura, mas mataas o mas mababa, at ang pagitan ng mga values ay pantay. Ngunit ang 0 point ng temperature, 0 degrees Celsius, hindi nangangahulugang walang temperatura. Ibig sabihin, ang interval level ng measurement ay naaakop dito. And for number 5, length of time Google searches for a random word. Yung number 1 niya is quantitative data. Kasi ang data ay numerical, kumakatawan sa haba ng oras na ginugol sa Google sa paghahanap ng isang random na salita na maaari ding sukatin sa seconds o minutes. And yung number 2 niya is ratio. Kasi may true 0 point ang 0 seconds ay nangangahulugang walang oras na naginugol o no time. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga oras ay may kahulugan at pwedeng gamit ng pagkakula kaya ratio ang level ng measurement. And for number 6, ending balances of savings account at National Prime Bank. Ang number 1 niya is quantitative. Kasi ang data ay numerical, kumakatawan sa balances ng savings account na may monetary values. And yung number 2 niya is ratio. May true 0 point kapag 0 balance, ibig sabihin walang pera sa account. At ang pagkakaiba na sa mga halaga ng pera ay may kabuluhan at pwedeng magamit sa pagkakula, kaya ratio level ang measurement niya. And number 7, level of happiness of regular employees. For number 1 niya is qualitative data. Kasi ang data ay karakteristika o mga qualities tulad ng level ng happiness ng mga regular na empleyado na karaniwang kinakategorya. And yung number 2 niya is ordinal. Ang data ay may order o ranking tulad ng very happy, happy, neutral, unhappy, at very unhappy. Mayroong ranggo, ngunit hindi masusukat ang mga pagkakaibang distansya sa pagitan ng bawat level. And number 8, basic equipment used in broadcasting. Yung number 1 niya is qualitative data.
data. Ang data ay tungkol sa mga kategory o uri ng equipment tulad ng mga microphone, camera, etc. And for number 2 niya is nominal. Ang data ay kinakategorya sa mga magkakaibang uring ng walang tiyak na order o ranking. Halimbawa, microphone, camera, at lighting. Bawat isa ay isang distinct category. And number 9, level of college students' math anxiety. Yung number 1 niya is qualitative. Ito ay tungkol sa isang karakteristika, ang level ng anxiety ng mga estudyante sa math na karaniwang kinakategorya. And yung number 2 niya is ordinal. Mayroong order o ranking ng mga level na anxiety tulad ng mataas na anxiety, katamtamang anxiety, mababang anxiety, ngunit ang pagkakaiba sa pagitan ng level ay hindi masusukat. And lastly, number 10, natural disasters in the world. Ang number 1 niya is qualitative data. Kasi ang data ay tungkol sa mga kategorya ng mga natural disasters tulad ng earthquakes and floods. And yung number 2 niya is nominal. Ito ay categorical data, walang particular na order o ranking. Kaya mga klase lang tulad ng earthquakes and flooding and etc. So notes, understanding how to classify and organize data is important for better analysis, wherever it's qualitative or quantitative data. Knowing how to measure it helps you understand it correctly. With this knowledge, you can handle data more easily to different situations. So, tandaan natin to ha! So, that's all for today. Thank you for watching and we hope this video helped you in your studies and project. So, thank you guys and I hope may natutunan kayo. Bye-bye!